Sa wakas, tagumpay. Isang pattern na hugis pulang mahabang sable ang tahimik na lumitaw sa kulay abong plataporma matapos humupa ang makapal na alikabok. Sumigaw si Lu Sheng, tagumpay. Pagkatapos ay masusing pinagmasdan ng binata. Ito ang aking ikalawang pattern ng Dharma Idol. Kumpara sa pattern ng Divine Well Force ni Zhu Fuhai, ang pattern ng kulay dugong mahabang sable ay mas malinaw, mas malalim, at mas malakas. Tama nga naman, ang Dharma Idol ay pagpapakita ng kalooban sa martial Dao. Kahit parehong nasa level siyam martial Sen, ang killing path ni Guxuan ay malinaw na mas malakas kaysa sa Divine Well Force ni Zhu Fuhai sa Qise Yanlan. Hinaplos ni Lu Sheng ang kanyang baba at nagbulay-bulay, ang pagpapalakas nito sa aking lakas panlaban ay mahirap sukatin. Itinaas ni Lu Sheng ang makinang na sable na iniwan ni Guxuan, at basta-basta itong iwinasiwas. Dati, ang pinakamalakas kong pamamaraan sa malamig na sandata ay ang kombinasyon ng aking Four Realms Spear Technique at ang Yen ay si Vis Nese. Mula ngayon, ang trono ng malamig na sandata ay mapapalitan na. Tumaas ang nagniningas na diwa ng pakikipaglaban sa mga mata ng binata habang itinataas niya ang sable. Hawak ang sable, lumuhod ang binata at gumawa ng ilang dalaw. Sunod-sunod na hiwa ang kanyang pinakawalan, bawat isa'y puno ng nakakapangilabot na killing intent. Biglang umikot ang liwanag ng sable, humiwa ng isang pirasong kulay dugo, ang killing intent ay umaabot sa langit. Itinigil ni Lu Sheng ang sable at tumayo ng tuwid, ang killing intent sa buong katawan niya ay humupa rin. Lubos na nasiyahan si Lu Sheng habang mahigpit na hinahawakan ang sable at tinititigan ito. Masayang bulalas ng binata, kaya nitong humiwa ng espasyo. Ang killing intent na pinanday ni Guxuan sa buong buhay niyang pagpatay ang kanyang pinakamalakas na sandata, marahil ay nalampasan pa nito ang antas ng kanyang saber dao. Biglang nakaramdam ng mali ang binata, may panghihinayang. Napakamot ng ulo si Lu Sheng, malamig na pawis ang tumulo. Sa ngayon, medyo nagsisisi si Lu Sheng na ginamit niya ang 8 milyong merit points para ipagawa ang katawan ng Red Star Dragon Pattern Spear. Tila medyo nasayang. Kung nalaman lang niya noon na ganito kalakas ang kanyang killing saber path, itinapon na lang sana niya ang sibat at gumamit ng sable. Biglang nagkaroon ng ideya ang binata at mumiti ng may kasiyahan. Bakit hindi na lang gumawa ng sable ngayon? Tinatahak ko ang 10 complete martial Dao, kaya't ako'y bihasa sa lahat. Anumang pamamaraan ang malakas, iyon ang gagamitin ko. Ang pagpapalit-palit ay natural lang, wala akong mga alalahanin tulad ng ibang martial artists. Mukhang kailangan pa ring maghanap ng karagdagang yaman tulad ng secret silver at secret gold. Kinaumagahan, habang nakaupo sa hapagkainan ang binata, binasa niya ang balita mula sa military region sa kanyang magarang tablet. Sunod-sunod na pinakabagong balita, matagumpay na nasupil ang pagsiklab sa rank na Earth Cave area. Hinihinalang may bagong lamat ng Earth Cave na lumitaw sa hilagang military area. Matagumpay na naipagtanggol ng ikasyam na sona ng silangang military area ang lamat ng Earth Cave. Ang Earth Cave na ito ay tinatayang nasa A-rank. Kukunin na sana niya ang tasa ng kape nang may nakita si Lu Sheng na ikinagulat niya. Biglang nakakita si Lu Sheng ng isang espesyal na balita, paghahanda para sa General Military Region Martial Arts Tournament, inaanyayahan ang mga malalaking military region na agarang maghanda. General Military Region Martial Arts Tournament. Magdaraos ng malaking pagtitipon ang military region. Kumura pang mga mata ni Lu Sheng at nagpatuloy sa paghahanap ng kaugnay na nilalaman. Nakatitig ang binata sa mga salitang, paghahanda para sa General Military Region Martial Arts Tournament, ang mga malalaking military region ay abala sa paghahanda. Magmadali at magparehistro. Nang marinig ang pagpaparehistro at kompetisyon, nagliwanag ang mga mata ng binata, tuwang-tuwa sa kanyang puso. May kaunti siyang nalalaman tungkol dito. Ang General Military Region Martial Arts Tournament ay ang pinakatradisyonal na kaganapan ng Military Martial Arts Department noon pa man. Bago pa umunlad ang martial arts, ganito na. Matapos umunlad ang martial arts,
lalo pang isinulong ng military department ang diwa ng martial arts hanggang sa sukdulan. Kaya pala. Una, kailangang magsagawa ng mga pagsubok ang mga military region, pagkatapos ay isasagawa ang kompetisyon sa pagitan ng mga military region. Ang kompetisyon ay may 3 antas, Star General, Level 7 Star General, at Level 8 Star General. Sa huli, ang sinumang makakuha ng unang pwesto sa malaking kompetisyon ay magiging kandidato para sa New Great General. Ang buong silangang military region ay may kabuuang 4 na Great Generals, at ang bilang ng mga Great Generals sa buong Longgo, Dragon Country, ay hindi higit sa 30. May isip kung gaano kahalaga ang kaganapang ito. Nagpatuloy sa pag-scroll ang binata at napapitlad. Nakakita si Lu Sheng ng isang pamagat, General Military Region Martial Arts Tournament, talaan ng mga kilalang kalahok na may potensyal maging New Great General. Hindi inaasahang nakita ni Lu Sheng ang kanyang pangalan doon. Sa itaas ay isang simpleng pagpapakilala sa kanyang personal na impormasyon at lakas. Mayroon pang pagsusuri tungkol sa kanya. Si Lu Sheng ay may malakas na potensyal, maaaring maging pinakamalakas na kandidato para sa susunod na martial arts tournament. Sa ina ito, may pag-asang makapasok sa top 20. Nagpatuloy sa pag-scroll ang binata sa listahan ng iba pang mga kandidato sa ibaba ng kanyang pangalan. 12.5 stars na lakas panlaban ay may pag-asa lang makapasok sa top 20. Mukhang maraming eksperto sa peak grandmaster level ang military department. Walang alam si Lu Sheng tungkol sa mga eksperto na may pinakamataas na lakas panlaban sa mga malalaking military region, ngunit ngayon ay may kaunti na siyang nalalaman. Nagpatuloy sa pag-scroll ang binata at nakakita ng isang pangalan na may napaka-espesyal na anyo, maskulado, may 3 mahahabang peklat sa mukha malapit sa mata. Nangunguna sa ranggo ng Star General si Dongdi, Eastern Emperor, ang lakas panlaban ay umaabot sa 27 stars. Ang mga nasa antas ng Great General ay tinatayang may lakas panlaban na 30 stars pataas. Mas malakas pa ang mga marshal. Kung gayon, napakaraming ang eksperto sa military department. Hindi katakataka kung bakit ganito kalalim ang obsesyon ng military department sa level siyam martial saints. Sa dami ng mga top-level martial artists ng military, hindi sila makapag-produce ng kahit isang level siyam martial saint. Kahit sino ay may inis. Biglang mas naunawaan ni Lu Sheng kung bakit madaling nakipagkasundo ang Extremidao Martial Saint at pinakawalan siya sa military department. Si Tong Huixing wala man lang 5-star combat power. Kahit sa loob ng 12 peaks of Extremidao, malamang ay nasa pinakailalim siya. Kung namatay siya, namatay na. Hindi siya karapat-dapat na panghinayangan ng Extremidao Martial Saint. Kung gayon, makatwiran din ang pagsubok ni Tan Zhongyu sa akin. Ang talento na ipinakita ko noon sa Martial Arts University ay sapat lang para makuha ang kanyang atensyon. Kumura pang mga mata ng binata, bahagyang umiti, at nagpatuloy sa pagbulong, kung mananalo ako ng unang pwesto sa General Military Region Martial Arts Tournament sa pagkakataong ito, magugulat kaya si Tan Zhongyu. Hehe, nakakatuwa isipin. Kaswal na binuklat ni Lu Sheng ang susunod na pahina. Bigla siyang naakit sa isang balita. Ito Tumuon ang mga mata ng binata sa tablet. Isang insidente ng pag-atake ng mga disipulo ng Evil Cult ang naganap sa Yingguo, Eagle Country. Ang mga tao sa isang bayan ay isinakripisyo sa dugo, blood sacrifice, at namatay. Mga disipulo ng Evil Cult. Kumura pang mga mata ni Lu Sheng at mabilis na binasa ang buong balita. Galit na ibinagsak ng binata ang tablet sa mesa, nabasag ito. Mga kasuklam-suklam na Evil Cult. Ang galit ni Lu Sheng ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Mahigit 1,000 buhay. Lahat ng lalaki ay sinipsip ang dugo, ginamit ang balat ng mga babae para ibalot sa mga miyembro ng kulto para kainin. Hindi maiwasang maalala ni Lu Sheng ang mga alaala ni Guxuan. Ayon sa alaala ni Guxuan, ang Evil Cult ay may kaugnayan din sa Otherworld. Para makakuha ng malakas na kapangyarihan,
handa silang maging alipin ng mga otherworldly beasts, naghahasik ng kaguluhan sa loob ng sangkatauhan. Mukhang ang mga salot na ito ay dapat nang puksain agad. Mabilis na nagpasya ang binata. Napagdesisyonan ko na. Pupunta ako sa kaloob-looban ng lamat ng Earth Cave para maghanap ng kaunting yaman na mineral na secret silver, pagkatapos ay mag-ipon pa ng kaunting merit points. Kapag sapat na ang kagamitan, pupuksain ko ang mga salot na yon ng sangkatauhan. Medyo mahirap kumuha ng mga bagay ng mag-isa, kailangan kong maghanap ng mga kasama. Pag-isip nito, kinuha agad ng binata ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang future wife. Sa kabilang linya, natanggap ng dalagang si Zhan Hongyu na may malaking puso ang tawag. Nagulat at natigilan ang dalaga nang marinig ang sinabi ng binata. Ano? Gusto ninyong pumasok sa kaloob-looban ng level 3 Earth Cave? Mukhang naghahanda ang Tiger Scorpion Squad na tumanggap ng misyon, tama ba? Nakakolekta na sila ng 4 na miyembro. Mula sa telepono, patuloy na umalinggaw ang boses ni Lu Sheng. Gusto kong pumasok sa kaloob-looban ng level 3 Earth Cave. Gusto ko kayong imbitahan bilang mga gabay. Tutal, bago lang ako dito at hindi pa pamilyar sa Earth Cave. Hahatiin ko sa inyo ang isang bahagi ng makukuha natin. Magkita tayo mamayang gabi sa pintuan ng Mission Center. Mabilis at tiyak. Pagkasabi nito, ibinaba na ng binata ang tawag. Ang kalbong kasama, Big Bald Han, ay agad na nasabik nang marinig ito, ang mukha ay puno ng kagalakan at tuwa. Naku po! Isang Peak Star General ang mangunguna sa atin sa pag-raid sa Earth Cave. Kahit sa panaginip, hindi ko naisip na darating ang araw na ito. Kung malalaman ito ng ibang mga team, siguradong maiinggit sila sa atin. Haha! Mas malalim ang iniisip ni Zhan Hongyu. Pangalawa lang ang Hachian, ang mahalaga ay makabuo ng magandang relasyon kay Lord Lu. Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga kasama sa likuran. Team leader, naiintindihan namin. Ikaw at si Lord Lu ang magsasabay sa isang sasakyan, sisiguraduhin naming hindi kami mang-istorbo. Namula ang buong mukha ni Zhan Hongyu sa hiya nang malaman niyang tinutukso siya ng 3 miyembro. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Patuloy pa siyang tinukso ng grupo. Haha! Samantalahin mo ang pagkakataong ito. Nakakainis. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Kahit sinasabi niya iyon, ang puso ng dalaga ay kumakabog ng malakas na parang gustong lumabas sa kanyang dibdib. Pagkaraan ng ilang sandali, ang resulta ay sabay-sabay na sumakay ang 4 na miyembro sa iisang sasakyan dahil nahihiya ang kanilang team leader. Hindi siya nakasabay kay Lu Sheng, na labis niyang pinanghinayangan. Sana hindi ako tinukso ng mga ugok na miyembrong iyon. Dagdag pa rito, may maliit na insidente. 2 sasakyan ang humarurot sa kalsada. Sa bilis na 200 kilometro, 2 linya ng luha ang dumaloy sa mga pisngi ni Zhan Hongyu, habang naaalala ang sinabi ni Lu Sheng ilang minuto lang ang nakalipas. Ilang minuto bago iyon, umupo ang binata sa driver's seat at malamig na sinabi, kamakailan lang ako natutong magmaneho, gusto kong magsanay pa ng mag-isa. Magsama-sama na lang kayo sa isang sasakyan. Isang malaking kabiguan para kay Zhan Hongyu. Ang ideal ay napakaganda, ang realidad ay napakasakit. Akala niya sa wakas ay magkakaroon na siya ng pagkakataong mapalapit kay Lord Lu Sheng, ngunit hindi pala tulad ng panaginip ang buhay. Makalipas ang 3 oras, nakarating na ang 2 sasakyan sa kanilang patutunguhan. Sa harapan ay isang madilim na tanawin, halatang walang magandang naghihintay. Dumiretso si Lu Sheng sa unahan at nagtanong, ito na ba ang lugar? Mabilis na sumagot si Zhan Hongyu, opo, Lord. Sa harapan ay isang lamat, sa ilalim ay isang bangin na hindi matanaw ang dulo. Nagtanong si Lu Sheng, ano ba talaga ang sitwasyon sa loob ng Earth Cave? Sabihin mo muna sa akin ng simple. Agad na nagbigay ng impormasyon si Zhan Hongyu. Ang lamat ng Earth Cave ay nahahati sa maraming layer. Habang bumababa, mas lumalakas ang mga otherworldly beasts, seryosong paliwanag ni Zhan Hongyu.
Bukod dito, walang nakakaalam kung gaano karaming layer ang nasa ilalim. Ngunit kumpara sa mga otherworldly beasts, may mas mapanganib pa, at iyon ay ang Abyss. Abyss? Dahan-dahang inulit ni Lu Sheng ang dalawang salitang ito sa kanyang bibig. Kinumpirma ni Zhen Hongyu, tama po. Ang mga otherworldly beasts ay galing sa otherworld, ito po ay alam nyo na siguro, Lord. Ang Abyss ay ang otherworld mismo, o masasabing bahagi ng otherworld. Ang mga otherworldly beasts ay mula doon lumalabas. Ang Abyss ay patuloy na naglalabas ng hininga ng otherworld, na nagiging isang uri ng kakaibang itim na ulap sa ating mundo. Nang marinig ito, nagtanong si Lu Sheng. Ang uri ba ng itim na ulap na ito ay kayang magpahina sa lakas ng maiinit na sandata, magpatigil sa mga elektronikong kagamitan, at kahit nasirain ang mga ordinaryong tao, ginagawa silang mga mababangis na hayop. Pagkasabi nito, pinagpawisan din ng malamig si Zhen Hongyu at sumagot, opo, tama po. Ngunit nakakaapekto lamang ito sa mga ordinaryong tao, hindi gaanong malaki ang epekto sa mga martial artists. Kaya't sinusubukan nating lumayo sa Abyss. Kung makatagpo man, dapat umatras agad. Tutal, ang mga otherworldly beasts na lumalabas mula doon ay walang katapusan. Ang sinabi ni Zhen Hongyu ay nagpaalala kay Lu Sheng ng itim na ulap na dumagsa sa dreamscape, halos katulad ng sinabi ni Zhen Hongyu. Parang makapal na itim na ulap sa panaginip. Kaya pala, dito pala ito nagmumula. Nakitang parang natigilan si Lu Sheng at nag-isip ng matagal, tinawag siya ni Zhen Hongyu, Lord, handa na po ang lahat. Tara na. Biglang hindi nagmadali ang binata at sinabing, sandali lang. May tanong ako. May matatalim na mga mata, diretsahang nagtanong ang binata. Kung gusto kong pumasok sa Abyss, ano ang mangyayari? Narinig ng 4 na miyembro ng Tiger Scorpion Squad ang tanong na ito mula sa binata at lahat sila ay natigilan at nagulat. Nanlaki ang mga mata, nabuka ang bibig, at umagos ang pawis na parang ulan. Ang mga mukha nilang 4 ay tila nagsasabing, nagbibiro po ba kayo, Lord? Kakasabi lang na kailangang iwasan ang Abyss.